Hmm, new hairstyle ang ate girl mo today. Kasi naiinis na ako, so medyo irritable na ako sa buhok ko. So sabi ko, "Toy buntis naman na ako, siguro it's time na magpagupit, magpa-short hair." So nagpa-short hair tayo ngayon, para at least hindi na nakukuha ng hair ko yung mga nutrients sa baby ko na lang. Excuse ba? But anyway, ayan, congratulations pa rin siyempre sa mga naka-swing and position trade sa'tin sa gold. And most especially dun sa mga nakapasok ng breakout during nung binasag niya yung previous all-time high. And right now, meron na naman siyang binabasag actually na napakatagal ng uh, upward trend line channel si gold. So, silipin natin yung chart ngayon and tingnan natin what's happening. So, here's our chart for today. And right, napapakita ko lang sa inyo na today, nagkaroon tayo ng buying opportunity kanina. Ayan, January 20, around 12:41 p.m. Yan, nagpa-buy tayo dyan nung time na binasag niya itong ating break, itong ating consolidation sa gold kanina. Or kahapon pa actually nagko-consolidate si gold. So, nagpa-buy tayo dyan. We were able to generate, of course, 200 pips. Yan, o, smash tayo dyan. And then, after dyan, nagkaroon ng slight correction. Pumasok ulit tayo, nagpa-buy ulit tayo dyan. And right now, nasa TP6 na tayo, guys. So, hopefully, maka-all TP smash ulit tayo for the day. And here, let's go back sa chart natin. And as you can see, right now, meron tayo running. This is already close profit na 1,131. And kahapon nga natin nabawi ito kasi forever nagko-consolidate si gold kahapon. So, whole day siya nagko-consolidate. Inaantay ko siya na magkaroon ng breakout during New York session pero wala pa din. So, anyway, okay lang yan. Ang mahalaga ay natututo. Hindi, ang mahalaga siyempre ang pinaka-total profit natin for the whole month of January pa rin is positive, 'di ba? So, it's okay to make losses, normal na nagkakaroon talaga ng losses. The goal is siyempre mas malaki pa rin yung profit mo the whole month. And here, as you can see, hindi tayo sa BTC walang pag-asa, bumabagsak pa rin talaga si BTC, ayan. And dito na lang muna tayo kay gold. So, here si gold, kung mapapansin niyo, bakit tayo merong drawing na linya dito? Yan, bakit tayo may drawing na linya? So, ibaba lang natin 'to kasi ako ay nakatingala, ayan. So, right now, actually itong line na 'to matagal ko ng din-drawing yan, 4779, ayan, 4779 yan, guys. Matagal na nating din-drawing yan during the time na binasag niya itong ating previous all-time high. Yan, this one. So, this was our previous all-time high. So, ang tagal niyan, guys. Siguro ilang buwan din 'to. 'To, 'di ba nagkaroon ng double top dito, bumagsak yan dito, and then umakyat siya ng umakyat, ganyan. So, medyo matagal bago niya 'to binasag. That is why medyo ang crucial nung time na binasag niya 'to, dito. Binasag niya, kailan niya binasag yan? Binasag niya last December 20, nung Christmas! December 22, yan. December 22 binasag niya itong ating all-time high, yan, ni gold. Ang goal kasi nito ay malaman natin hanggang saan kaya after niyang basagin 'tong previous na all-time high, hanggang saan kaya aakyat si gold, 'di ba? So, yun yung kailangan nating malaman diyan. That is why gumagamit tayo ng, fib retracement, 'di ba? Dun yung magiging psychological level, kumbaga yung pinaka-hidden na. So, bakit nagkaroon ng psychological level dito? That is because of the fib retracement. So, itong fib retracement kasi na 'to, yan. Lagay tayo, ay saan na ba yun? Ito pala. Fib extension. So, dito yan nanggaling, guys. Kasi 'di ba nung previously si gold, 'di ba mayroon siyang all-time high dito. So, ang tagal niya yan bago yan binalikan at binasag. So, pagkabasag niyan, syempre ang goal mo, hanggang kailan naman kaya aakyat, 'di ba, si gold niyan, 'di ba? So, ngayon, sorry guys. Pag gagawa ka ng fib retracement, ilalagay mo yan dito, from here, from the swing low, papunta sa swing high, hanggang dun sa pullback area niya. Yan. Nakita niyo ba yun? Ulitin natin, kasi masyado malayo pala yung camera. So again, let's go back dito. Again, dito ba, 'di ba meron tayong previous all-time high na nagkaroon ng ano dito, double top down. Pagbagsak niya dito, we have been waiting na basagin niya 'to, and last December 2022, finally binasag na ng gold. And what we wanted to know here is kung hanggang kailan kaya siya aakyat, 'di ba? So ngayon, yung ginamit natin dito is 'tong fib retracement. So makikita niyo yun sa mga tools dito. And then yan. So, lalagay niyo yan sa pinaka-swing low. Ito yung pinaka-swing low natin during the time nung nagkaroon, nabasag niya yung all-time high previously. So, pag lalagay niyo sa swing low, lalagay niyo naman next dun sa swing high, and next naman dun sa pullback niya. Yan, di ba?
From the pullback mapapansin niyo yung drawing ko is naka-eksakto siya dun sa 1.618. Kasi this is our, anong tawag dito? Nakalimutan ko, golden retracement. Hindi, ano golden extension value, ayan, golden extension value natin yung 4779. So, medyo pinag-uusapan rin siya ng mga traders itong 4779 kasi potentially dito magte-take profit yung mga institutions and mga ibang retail traders sa 4779 kasi kumbaga meron ditong psychological net, ayan, dito sa area na 'to. Hindi nga nakikita yung resistance niyan kasi wala pang previous record diyan. Kumbaga never pa narating ng gold yang record na 'yan. Pero, ngayon malalaman natin bakit nagkaroon ng psychological net dito or psychological level dito is because of the fib retracement. That is why usap-usapan na yung 4779, dito po magte-take profit yung mga ibang mga traders. That is why makakakita tayo diyan ng massive sell-off siguro, potentially. So, puwede rin kayong mag-take profit diyan, somewhere diyan, mag-partial profit kayo diyan or mag-antay kayo na basagin niya rin 'yan. Puwedeng ang gawin niyo diyan is basagin niya 'to and then magkaroon ng i-test niya 'to and then tsaka siya aakyat pa rin tuloy-tuloy kasi meron pa tayo dito mga, higher, potential na mga key levels which is itong 2.618, 3.618 tsaka to 4.236. So, possible akyatin din 'yan ng gold because kung mapapansin niyo, yung momentum naman talaga ng gold ay ang lakas-lakas, 'di ba? Grabe sobrang lakas ng naging tariff war ng, US and Europe kasi as you can remember 'di ba yesterday, nagkaroon tayo ng vlog na I told you si Donald Trump is nag-impose na naman siya ng 10% na tariff doon sa mga products ng, at least eight European countries din yata yun and siyempre meron ding pagbabanta na gustong, sakupin ni Trump yung ano, yung Greenland, 'di ba? Kasi merong mga rare earth metals dun na gusto niyang makuha. Eh, siyempre may edge makuha si US yon dahil nga gawa nga ng puwedeng magamit yon sa mga tools nila para sa mga war or mga I can't remember the term pero ginagamit yung mga hindi ko maalala. Basta yun yung mga ano, se-search ko na nga lang. Ayun, search natin. Rare earth metals from Greenland under the Kingdom of Denmark, ayan, can be used for military or defense purposes. Ay, hindi naman pala siya rare earth metals, more like ano pala siya, hard to mine and process. So, pwede siya magamit for missiles, radar, fighter jets, drones, smart bombs, GPS, secure military communications, night vision goggles. So, yun daw. So, gusto makamkam yan ni Donald Trump. Because Greenland daw has some of the world's largest and top rare earth deposits such as neodymium, dysprosium, terbium. So, hindi ko na alam 'to. But anyway, mag-research kayo, magbasa rin din kayo, 'di ba? Basa-basa din. Pero anyway, I'm really happy and glad siyempre yung mga nababasa ko, nire-research ko, nase-share ko rin sa inyo, 'di ba? Kumbaga parang naka-summarize na. But anyway, ayun guys. I hope pumapaldo kayo ngayon and I hope walang nagse-sell ngayon dahil delikado ang sell ngayon. Tuloy-tuloy niyo lang yung pagbabay sa gold and silver. Dahil alam niyo naman si silver directly correlated yan with gold. So parehas yan ng chart. So anong movement ng gold, ganun din si silver. Kita tayo ngayon sa live account natin sa Light Finance. Naka-read only yan guys kasi hindi ko ginagalaw to. Viewing phone ko lang to. So right now, nakapag-take profit na tayo ng $1,400. This is partial profit guys. Bumagsak pala si silver kaya tayo nagkaroon ng dito, positive SL. But sa gold ayan nakapag-partial profit tayo ng 2.5, that's why nakapag-generate tayo dito ng 1.4K. And right now meron tayong running positions which is ito yung trade natin today ito at 4679 na price, 4680 and 4690. Ayan. And right now, may iniwan tayo tipo 0.3 dyan, which is dito galing yan sa history, guys. Kasi 0.8 yung lot size natin. And right now, ito yung position natin. Pag breakout ka dito, guys, nagkaroon ng breakout dyan. Diba ito, this one. Pag break niya dito, nagko-consolidate siya kahapon. Nagkaroon ng gap up, nag-consolidate. And then, pag pumasok tayo dito, pag break niya ng consolidation, tsaka tayo pumasok ng entry. And then, umakit na nga siya tuloy-tuloy. So, ganun siya. Ngayon, naka-positive SL na tayo. Diba? Paldo-paldo match. Thank you, gold.